Isa po mapagpalang panunod sa inyo mga kaibigan at mga kapatid. Kinagagalak ko pong makasama kayong muli sa ating ginagawang pag-aaral ng Aklat ng Epeso at nawa po ay nakikinabang, nabibless po kayo sa lahat ng aming mga ibinabahagi, isinishare po sa inyo upang nang sa ganon, sama-sama tayong lumago sa ating pagkakilala sa ating Panginoong Diyos at sa ating relasyon sa Kanya. Nung nakaraan ay pinag-usapan po natin kung paanong ang pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo ay nagdudulot ng pagbabago sa ating mga buhay, umaakma yung ating mga buhay sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Na pag tayo'y nanampalataya sa Kanya, tayo'y nasunod, tayo'y nababago. Hindi para tayo'y maligtas, kundi dahil ito'y resulta ng pagliligtas ng ating Panginoong Diyos at patuloy na pagpapalakas sa atin ng ating Panginoong Jesucristo ng banal na Espiritu upang nang sa ganon makapagtagumpay din tayo laban sa kasalanan. But of course, it is the victory of Christ that gives us the assurance of salvation. Pero napakaganda, no? Umaakma ang buhay natin, nababago po tayo, at ang isang pinakakitang-kita na pagpapakita ng tinatawag po nating pagbabago ng isang tao ay sa pamamagitan ng pagsabi ni Pablo ay yung sa pamamagitan ng pagsasalita. Kasi bakit po? Yung ating pagsasalita, yung ating pakikipag-usap, ay ang lumalabas sa ating mga bibig ay may pag-ibig. Merong gentleness, may patience. At alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, kung tayo ay nakakakitaan pa rin ng kakulangan dito, nagpapakita lamang na tunay ngang kailangan natin ang ating Panginoon Jesucristo sa ating mga buhay. Maging ang inyong lingkod, mga kaibigan, mga kapatid. This shows that we need Jesus Christ sa ating mga buhay. So, napakaganda. At talagang kailangan nating patuloy na mag-reflect, tingnan ng ating Panginoon Jesucristo, upang nang sa ganun, tayo rin naman ay makapagbago at tayo rin naman ay makasunod sa Kanyang kalooban. Kaya ito yung naidudulot ng pagtanggap sa ating Panginoon Jesucristo, and it is manifested through our speech. Of course, sa buhay and of course, sa speech. Kasi yan po yung madalas. Diyan tayo bumabagsak, diyan tayo nagkakamali. Minsan, maganda yung sinasabi natin, but it's not out of love. Kaya yan po yung sinasabi ni Pablo na dapat ito, ang ating motibo ay walang iba kundi pag-ibig. At sa pagkakataon namang ito, ang pag-uusapan po natin, of course, pinag-uusapan nating patuloy. Tandaan nyo po, ang pinag-uusapan natin buong aklat ng Epeso. At ang ginagawa po natin, sinusubukan nating hati-hatiin para nang sa ganun mag-catch up siya for the whole quarter. But in reality, nung ito ay isinulat, it is meant to be read. Once. Kaya mangyari po, itinutuloy natin yung konsepto. Tandaan ninyo, nagsimula tayo sa pagtanggap sa ating Panginoon Jesucristo, paano nababago ang ating mga buhay, paano nagiging tayo ay united sa pamamagitan ating Panginoon Jesucristo. At ngayon naman kung paano tayo ay nababago, patuloy ng ating pagtanggap sa Kanya. At pinag-usapan last week yung mga pananalita at ngayon naman po ang topic natin, pag-uusapan natin is living wisely. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod ay pinagkakaloob po ng 3 Points Ministries at tayo rin naman ay napapanood sa Hope Channel Philippines. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay, sumasama sa pag-aaral na ito. Salamat po doon sa mga nagpapahayag ng kanilang pagiging blessed sa ginagawa po nating pag-aaral. And it is our great joy na patuloy lamang pong makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan po nito. We bring back all glory and praises to our Lord and Savior, Jesus Christ. And of course, I want to invite you sa mga suki, sa mga laging nanonood. Pakipindot nyo po yung share button dyan or copy nyo yung timeline para ma-share nyo po sa mga kaibigan ninyo, sa mga mahal nyo sa buhay, sa mga taong iniisip nyo po ay magiging kapakinabangan ang pag-aaral
na ito. At kung ikaw, kaibigan, kapatid, taga-subaybay, sa unang pagkakataon, nakakasama ka namin, naniyang kita, mag-like ka dyan sa aming page, sa aming account. Ikaw ay mag-follow, mag-hit mo ang notification bell para nang sa ganon, ma-notify ka sa mga pag-aaral na aming inihahatid. Kasi bakit po, may mga iba-iba pa tayong pag-aaral na ginagawa na baka makatulong sa ating paglago at sa pagkaunawa ng salita ng ating Panginoong Diyos. And as usual, I want to once again say thank you sa lahat po ng mga sumusuporta, nananalangin, nagsishare ng kanilang mga blessings para nang sa ganon, ang ating gawain dito po sa online ay makapagpatuloy. May mga pagkakataon na hindi po nagiging smooth yung ating program, may mga pagkakataon na hindi po tayo nakaka-program because of some issues, technical issues, pero we praise the Lord that we can continue to serve you at tuloy-tuloy pa rin po tayo at nagpapasalamat po kami doon sa mga nananalangin, nangangamusta at nagsishare ng kanilang mga blessings para nang sa ganon, lahat po ng mga pangangailangan natin ay matustusan. So maraming salamat po. And of course, lagi ko po sinasabi, behind the scene, may mga gusto tayong i-improve, may mga gusto tayong mangyari. But again, we trust in the Lord. We believe that God will provide in the right time. So muli po, maraming salamat po sa inyo. At hindi lang yon, salamat din po doon sa mga nagsusupport sa atin sa face-to-face ministries na ating mga ginagawa. Dumadalaw po tayo kung saan-saan at nagpapasalamat tayo doon sa mga kapatid, mga kaibigan na nagbabahagi ng kanilang pagpapala para sa ganun mangyari po yung mga pangangaral sa iba't ibang mga lugar. Muli po, maraming salamat. Purihin ang ating Panginoon at nawa po'y patuloy namin kayong mapaglingkuran, hindi lamang po dito sa online, maging sa mga pagdalaw po namin sa mga iba't ibang churches, iba't ibang mga lugar. Purihin ang ating mahal na Diyos. At sa pagpapatuloy, inanyayahan ko po kayo na let's bow our heads for a word of prayer. Ama po naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po at muli po nagkasama-sama kami upang pag-aralan ang inyong mga salita. Tulungan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng katalinuhan upang maunawaan ito. Hindi po namin kaya sa aming mga sarili, hindi po kami karapat-dapat, ngunit alam po namin na sa pamagitan ng aming Panginoon Jesucristo, pagkakalooban niyo po kami ng lakas, ng talino, ng karunungan, upang nang sa ganun ng mga bagay na aming mapapakinggan na hindi lamang namin maunawan, kundi ito po'y maisa sa buhay din po namin. Pangunahan niyo po kami ngayon at maraming salamat po na darama namin ang inyong presensya. Maraming salamat, mahal na Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So muli po, isang magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi, anong oras man na kayo ay nadaratnan ng pag-aaral na ito. It's our great joy na patuloy pong makapaglingkod sa inyo. It's our great joy na patuloy pong makasama kayo at nawa po ay patuloy kayong makinabang sa aming pong binabahaging mga pag-aaral, mga binabahaging mga points. Para nang sa ganon ay madaling maunawaan, madaling ma-memorize at ma-share ito pong mga pag-aaral nating ginagawa. At tulad po ng aking nabanggit, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay may topic na living wisely. At palagay ko po, doon pa lamang sa pamagat ay alam nyo na yung ibig sabihin nito. Ibig sabihin, mamuhay tayo ng may karunungan, mamuhay tayo ng tama. Mamuhay tayo ng iniisip natin. Kasi madalas, may mga bagay na tayo ay sinasabi, ginagawa na hindi natin na pag-iisipang mabuti. Naalala ko tuloy, tuwing eleksyon, di ba? Meron pa nga lumalabas, vote wisely. Vote wisely. At ang nangyayari, minsan may mga tao sabi, sino si wisely? Pero ang ibig sabihin lamang doon ay, tayo ay mag-isip. Pag-isipang mabuti, tayo ay magmuni-muni, bigyan natin ng panahon para nang sa ganun makaboto tayo ng tama. At ganun din naman sa topic natin ngayon, kailangang pag-isipan nating mabuti. Kung ang atin bang ginagawa, ang atin bang mga bagay na tayo ay nag-i-invest ng ating mga oras, ng ating buhay, ng ating lakas, ng ating pananalapi, ay karapat-dapat ba o talagang ito ba ay makapagbibigay sa atin ng lubos na kasiyahan, ng kapayapaan at pag-ibig. Kasi bakit po? Maraming pagkakataon sa ating buhay, hindi natin napagdidesisyon, hindi natin naiisip ng maayos,
At ang nangyayari, ini-invest natin ang ating oras, ang ating buhay, ang ating lakas sa mga bagay na ang ending pala ay hindi ginto. Ito pala ay kumbaga ito ay tanso o kaya naman ito ay walang halaga. Kaya kailangan pag-isipan nating mabuti, kailangan mamuhay tayo, lumakad tayo ng ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga ang sabi ng ating susing talata sa Efesos 5:15 hanggang 17 ay ganito. Look carefully how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time because the days are evil. Therefore do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. At kung babalikan natin sa Efeso talatang 4, naalala nyo ba yung pinag-usapan natin noong mga nakaraang linggo? Na ang sabi din ni Pablo sa mga mananampalataya, mamuhay tayo ng nararapat at ayon sa ating pagkatawag sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po? So, ito again mga kapatid ko, mga kaibigan ko, is a reminder para sa mga mananampalataya noon at paalala rin naman sa ating mga buhay ngayon. Are we living wisely? Are we living worthy of the calling that we have received from Christ? Or hindi na natin napag-iisipang mabuti yung mga bagay-bagay? Alam niyo yung mga bata, mga kaibigan, mga kapatid, di ba po, ang nagiging basis lang nila sa mga pagdedesisyon nila sa mga laruan at sa maraming bagay ay minsan kung ano yung malaki. Ano po? O, limbawa, merong maliit na laruan pero ang halaga nun ay mahal, pero merong malaki na ang halaga ay mura, pero they would opt to go to the big one. Kasi bakit? Sa mata, parang, wow, attractive, ang laki. Kahit na ang halaga nun ay, alam mo yun, yung value niya is very low compared to the small one na medyo mamahalin. Ano po? Kumbaga ang point, mga kapatid, mga kaibigan, minsan ganun din ang nangyayari sa ating mga buhay. Tumatanda tayo, pero ang nangyayari, binabase lamang natin yung value ng isang bagay sa mga bagay na nakikita ng ating mga mata. At ang nangyayari po, sa mga bagay na nakikita natin mata, it's very limited. Hindi natin nakikita yung tunay na halaga ng ating Panginoong Diyos because we are so clouded nitong mga bagay ng sanlibutan na akala natin ito ang tunay na makapagbibigay sa atin ng kasiyahan. Kaya nga po yung ating pamagat o yung ating pinag-aaralan ngayon is living wisely. And as usual, allow me to share with you just 3 points. Ano po? 3 bagay lang na sa aking pong pag-aaral, sa aking pong pagbabasa nitong ating leksyon ay aking napulot at nawa po ay makinabang kayo. And lagi ko pong sinasabi ito, I am not saying na ito pong aking ibabahagi sa inyo ay ito lamang ang leksyon na inyong mapupulot. This is the my personal reflection at kung meron po kayong mga napulot pa na maaring makatulong sa pagkaunawa at sa para mas mapalapit tayo sa ating Panginoong Diyos, ay malaya nyo pong maibabahagi yan. Ano po? O kaya naman, maaari pa kayong manood ng iba pang mga review ng lesson na makakatulong po na mas maunawaan pa itong magandang pinag-uusapan natin. And so let me begin with my first point. Ang first point ko po, linagay ko po dito. Since we are talking about living wisely, number 1, let's walk in love. Well, pag sinabi nating walk, hindi lang ibig sabihin nito ay yung literal na lalakad ka lang na may pag-ibig. Teka, ang tanong, paano ba yung lakad na may pag-ibig? Di ba? Naalala ko nung ako ay pastor sa Ortigas, nabigyan kami ng chance na sinamahan namin yung isang member namin at pagkatapos may yung mga nagmo-model ng mga damit, ng mga fashion at yung lakad nila ay talagang parang may sukat, may paraan, may tamang galaw. So ang tanong, how do you walk in love? Well, alam nyo ba sa Bible, pag sinabing walk, hindi ito yung basta paglakad lamang na literal. Ibig sabihin ito ay pamumuhay. At ang sabi dito ni Pablo, kailangan tayong mamuhay ng may pag-ibig o sa pag-ibig. Sabi simula sa Efeso 5 talatang 1 hanggang 2, ang sabi ganito, therefore be imitators of God as dear children, and walk in love as Christ also has loved us and given Himself for us
an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. So, again, ang basis at ang example natin sa paglakad sa pag-ibig ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi bakit? Yung pag-ibig na interpretasyon ng sanlibutan is totally different with how the Lord portrayed it in the Scripture. Okay? Lilinawin ko po. Kasi bakit? Yung pag-ibig dito sa sanlibutan, outside of the Bible, outside of Christ, is selfish. Ang iniisip lamang ay ang sariling kapakanan. Ang iniisip lamang is how to survive. Pero dito po, ang sinasabi, we are to love, we are to walk in love, we are to live in love. Just as Christ has loved us. At kung paanong isinakripisyo niya ang kanyang sarili, para nang sa ganun tayo magkaroon ng assurance ng kaligtasan sa buhay na ito. Kaya nga pong sabi dito, first, Christ's love is selfless. It is agape love. A love that is based on principle, not on emotion. Second, Christ's love is sacrificial. Christ is the supreme example of sacrifice. And third, Christ's love is reconciling. Christ reconciled all broken relationships and brought complete unity. Ang ganda, no? Tatlo. Ay, pero hindi pa yan yung 3 points natin. Dito lang yan sa walk in love. Ano po? It is selfless. Hindi ang iniisip ay ang sarili lamang. Iniisip, mapapansin natin that God o Jesus left the comforts of heaven para nang sa ganun, tayo'y magkaroon ng pag-asa at tayo ay mga ligtas. He did all that. Para nang sa ganun po, tayo ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na ito. It's selfless. It is not based on emotion. O yan, di ba? Sa mundong ito, ano po, nakabase na lang sa nararamdaman. Kaya nga po lagi natin sinasabi, even in our love, courtship, and marriage, mga seminars, that love is a decision, love is a choice, love is based on principle. It is not on emotion. Kasi bakit? Yung emotions natin, nagagalit tayo, naiinis tayo, minsan yung moods natin, nag-iiba. Kung doon nakabase ang pag-ibig natin at nasaktan tayo, nainis tayo, nairita tayo, at doon natin binase yung pag-ibig, ano mangyayari? Wala na. Ayaw na natin. Kaya nga po maraming mga relasyon ngayon, they base it on what they feel only. At anong nangyayari? It resulted to broken relationships, broken families. Kasi bakit? Hindi pinili, hindi base sa prinsipyo, kundi dahil lamang sa nararamdaman. Kaya nga po, sa panahon ngayon, yung mga kabataan, para bang anong nangyayari? Makaramdam lang ng konting kilig, ng konting saya, ng konting, alam mo yun, lalo na if you're going through some difficulties in life, you're going through some family difficulties and problem, and then someone arrives na he's giving you the time, the attention that you need na hindi mo nakuha sa family mo, automatically, you will feel love without considering all the other things. Ang mahalaga is what you feel at the moment at hindi mo na naiisip ano yung maaring maging epekto nito sa ating hinaharap. Hindi na natin tinatansya kung ito ba ay makakatulong talaga sa atin. Kasi anong nangyayari? Binabase lamang natin sa ating nararamdaman. Ano po? Di ba? Kaya yung pag-ibig ng Diyos ay hindi ganon. Imagine niyo when we look at the cross of Jesus Christ, He was suffering, He was having a hard time dito sa buhay na ito, but He did not let His emotion na ma-overpower yung kanyang pag-ibig para sa atin. Kasi bakit? Kaya tingnan nyo, we can see yung sa kwento ng banal na kasulatan that Jesus Christ Himself was saying, Lord, if possible, take this cup from me. Kumbaga kung yung emotion niya lang ang pag-uusapan, Lord, kung pwede, wag na natin ituloy ito. But not my will, but your will be done. That is love. Ano, di ba madalas dito sa mundong ito, wag na. Hindi na kaya ng emosyon ko. Ganun po nangyayari. Pero again mga kapatid, I'm not saying that all relationships will work out. Hindi ko sinasabing ganun. Na kumbaga, basta pumasok ko sa relasyon, automatically it will work out. Kasi bakit po? Because of this sinful world, ay talagang may mga relationships na hindi nag-work out. And sometimes,
It's based on our wrong decisions from the start. Ito mga kapatid, lilinawin ko yung statement ko. Minsan po, kaya hindi nagwo-work out yung relasyon because may mga decision na bago natin pasukin yung relasyon ay hindi natin pinag-isipan. And then pag hindi nag-work out, we blame God. Kaya nga po, kahit sa mga writings ni Ellen White, there should be a thorough examination of the possible partners na magkakaroon tayo that we will have in this life. Okay po? Ngayon, ang sinasabi lamang natin dito, ang gusto nating i-emphasize that it is not on emotion. Not based on emotion. Okay? Kasi marami pong mga relasyon ngayon, hindi nagpapatuloy. Alam nyo, meron akong article na ang title ko is Disposable Relationship. Kasi bakit po, yung mga relasyon ngayon, para bang ang nangyari naging disposable na lang. Parang ang nangyayari ay, parang yung mga disposable cups and paper plates na after mong ma-enjoy, magamit, tatapon mo na lang. Ano po kasi nakabase lang sa nararamdaman at the moment. But love, even there's already a problem, even there's already like a situation na mahirap, you stick to it. Okay? Kaya nga po sa marriage, di ba ang sabi, for better, for worse, in sickness or in health, di ba? Lahat ng mga yan. Tuloy-tuloy. Pipiliin mong manatili. It's a commitment. Ito, ganun ang commitment ng ating Panginoon Jesucristo. Up to the point of death, He showed His great love for all of us. He stayed in His calling. He stayed. Kasi bakit? Mahal niya po tayong lahat. Amen? Ano pa? Hindi lang yun, it's reconciling. O, di ba pinag-uusapan natin ng mga nakaraan na ang nais ni Pablo at nais ng ating Panginoong Diyos maging united ang body of Christ. And so the love of Christ is reconciling. Yung mga broken relationship ay naaayos dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. So, eto mga kapatid ko, mga kaibigan, this is the advice of Paul. That we are to walk in love, and our greatest example when it comes to walking in love is no other than Christ Himself. Kaya po, ang pinakalagi nating titingnan ang ating Panginoong Jesucristo. Lagi tayong mag-meditate doon sa cross of Calvary. Mag-meditate tayo sa kanyang mga ginawa para sa atin. At doon natin makikita at mauunawaan ang tunay na paglakad sa pag-ibig. Ano po? Kasi bakit? Again, mga kapatid, iba na sa mundong ating ginagalawan. Iba. Even the definition of love is totally different. And that's why, let's go back to the Word of God. Let's go back to Jesus to understand what love is all about. Sabi ni Ellen G. White sa Desire of Ages, this love is the evidence of their discipleship. By this shall all men know that you are my disciples, said Jesus, if you have loved one to another. When men are bound together not by force or self-interest but by love, they show the working of an influence that is above every human influence. Where this oneness exists, it is evidence that the image of God is being restored in humanity, that a new principle of life has been implanted. Grabe. Pag nakakilala sa ating Panginoon Jesucristo, nagbabago. Natututong lumakad sa pag-ibig. At hindi na lamang yung ating sariling interes ang ating nananais. At ang nais natin maibahagi ang pag-ibig na ating naranasan mula sa ating Panginoon Jesucristo sa mga tao sa ating paligid. Kaya pala, consistently, yung horizontal atonement, yung mga pinag-usapan natin makaraan, united in the body of Christ. Ngayon, pati yung speech. Di ba pinag-usapan din natin last week, it's still connected with unity. Kaya po, we will walk in love. Lalakad tayo ng may pag-ibig sa ating mga buhay. And again, yung pag-ibig na dinefine sa banal na kasulatan. Hindi yung pag-ibig na definition ng sanlibutan. And so number one, mga kapatid, how do we live wisely? We walk in love. We walk in love. Because when we walk in love, mga kaibigan ko, mga kapatid ko, yes, we will not always receive the same kind of love na ating ibinabahagi, ating ipinamumuhay sa mga tao sa ating paligid. Ano po? Hindi all the time. But you see,
when things are done in love, you don't give up on doing things. You don't base your decision on your when it comes to your emotion, you don't base it on emotions. Kumbaga ginagawa mo isang bagay kasi it's the right thing to do. It is what Jesus called us to do. So kahit yung mga tao sa paligid natin hindi pinaparamdam yung same love na ating ipinaparamdam, we will continue doing it because Jesus is the one na nagpupuno ng ating mga puso. That's why we are able to walk in love. So number 1, mga kaibigan, mga kapatid, walk in love. Kamusta? Kamusta ang ating pag-ibig? Kamusta ang pamumuhay sa pag-ibig natin? Ano po para sa ating mga kapwa, para sa mga tao sa ating kapaligiran. I hope and I pray na ito pong pag-ibig na ating ipinamumuhay at nais ng ating Panginoong Diyos ay it's based on principle, it's a decision, it is selfless, and it reconciles. At kung nakikita naman natin na kulang pa, na hindi pa na rin natin magawain tulad ng ginawa natin Panginoon Kristo, not my will but your will be done. Let's go back to Jesus para matulungan tayong maunawaan ano ang tunay na pag-ibig. At hindi lamang ang tunay na pag-ibig, makalakad tayo ng ayon sa pag-ibig ng ating Panginoon Kristo. Amen? So number 1, walk in love. Number 2, based sa Ephesians 5:8, walk in light. Ang sabi dito, for you were once darkness, but now you are light in the world. Walk as children of light. Okay, ha? Kailangan lumakad daw po tayo sa liwanag. Okay? Yung liwanag could be the light that they have received. Okay? The light that they have known through knowing Jesus Christ. At ang sabi dito ni Pablo, yung paglakad sa liwanag ay nangangahulugang may mga bagay na hindi natin gagawin. Ang sabi sa Ephesians 5:11-12, take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them. For it is shameful even to speak of the things that they do in secret. Ayan, ano? So sinasabi ni Pablo, sa paglakad natin sa liwanag, sa pagkaunawa natin ng katotohanan sa ating Panginoon Kristo, pagkaunawa natin ng kanyang kagustuhan para sa atin, may mga bagay na hindi na natin gagawin. May mga bagay na ayaw na nating gawin. May mga bagay na gusto na lamang nating i-discard, itapon. Bakit po? Dahil nakakilala na tayo sa ating Panginoon Kristo. That's why we walk in light. Yung liwanag na ating natanggap mula sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos, ipamumuhay natin. At itong liwanag na ito, nangangahulugang ayaw na nating mamuhay sa kadiliman, yung mga gawa ng kadiliman. Kaya nga sabi ni Folks F., at this point, Paul brings in one of the most common and most striking New Testament illustrations of the absoluteness of the difference between the old hidden life and the life in Christ. Those who have found life in Christ are essentially people who have been transferred from the realm of darkness to the realm of light. Okay. Hindi na natin gagawin yung mga gawain ng kadiliman. At ang tanong, mga kaibigan, mga kapatid, base sa konteksto nitong Ephesians chapter 5, ano ba yung mga gawain ng kadiliman na sinasabi ni Pablo na nakakaapekto sa mga mananampalataya doon sa Epeso? Ito po, babalikan natin sa verse 3 and verse 5 ng Ephesians chapter 5. Kasi bakit po? It's a consistent theme. Mapapansin nyo po yan pag trinay nyo pong basahin mula Ephesians chapter 5 verse 1 hanggang sa patuloy, hanggang verse 20. Mapapansin nyo, this is very consistent na minimension ni Pablo na dapat mawala sa buhay ng mga taong nananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Ano yun? Ang sabi dito, verse 3, but sexual immorality and all impurity or covetousness must not even be named among you as is proper among saints. Let there be no filthiness, nor foolish talk, nor crude joking, which are out of place, but instead let there be thanksgiving. For you may be sure of this, that everyone who is sexually immoral or impure, or who is covetous, that is an idolater, has no inheritance in the kingdom of Christ and God. Ayan, ano?
So, malinaw, ano? May mga minention sa dyan. Yung sexual immorality or and impurity and covetousness at pati yung mga pag-uusap na walang kinalaman sa ating Panginoong Diyos. Mga pag-uusap na hindi ikabibuild up ng bawat isa, mga pagbibiro na may kabastusan o kalaswaan ay dapat mawala sa pananalita at sa pamumuhay ng mga nananampalataya sa ating Panginoon Kristo. At ito daw po yung paglakad sa liwanag. Kasi bakit? Sa panahon po nila, ito hindi pa natin ina-apply sa panahon natin. Sa panahon pa lamang nila. Ang sabi dito, ano daw po, may mga banquets of the wealthy regularly featured the behavior post the Christ in Ephesians 5 verse 3 to 14. Drunkenness, ribald speech, risky entertainment, immoral acts. In addition, urban centers provide anonymity and permissiveness that fostered immoral sexual practices. Okay? So, may mga events, may mga pagsasalo-salo na pag dinadaluhan ay pinapahintulutan na gawin nila itong mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. I can imagine, pag may mga banquets, may mga pagsalo-salo, ano pong nangyayari? Di ba may mga pagkikwentuhan, may mga pag-uusap-usapan, at hindi lang yon sa iba, ano po nangyayari? May mga inumang nangyayari, na ang nangyayari po, umiinom ng mga bagay na nakaka-apekto sa ating pag-iisip at sa ating pamumuhay, at anong nangyayari? It will lead into something na kakaiba. And it could even lead to sexual immorality. And which, nakikita natin, na practice ng sanlibutan ngayon. Okay, mga kapatid, I am not trying to judge. I'm just trying to share with you what the Bible is trying to say. And even in their culture before, ganun na rin ang nangyayari. They will go into parties, they will drink something, and then eventually, ano po mangyayari? Malalasing yung lalaki, malalasing yung babae, and then it will lead to something like sexual immorality. Unfaithfulness to their partners. Okay? And then ano po? Ano mangyayari? Yung sa halip na, of course, impurity Hindi purity ang pinag-uusapan dito. Well, it's purity. You talk about loyalty, faithfulness, in marriage and in relationship, and you don't go into, alam mo yun, yung mga bagay na hindi mo pa dapat gawin nang hindi ka pa kasal. Pero ano po nangyayari? Ang nangyayari sa panahon ngayon, at sa panahon nila, ganun na ganun din. Saya dito, party doon, at ang nangyayari po, it will lead into something that is not good. Kaya, sinasabi ni Pablo, itong mga bagay na ito, dapat mawala na sa ating mga pamumuhay as we walk in light. Pero may matindi dito, ang sabi pa dito, yung foolish talking, crude joking, or filthiness ay dapat mawala rin sa atin. Totoo nga naman, pag may mga gatherings, di ba? Pag may mga gatherings, pag may mga reunion na tinatawag, pag may mga pag-uusap-usap na nangyayari, ano po nangyari? Di ba, pag-uusapan ay maraming mga bagay. Well, okay naman na pag-usapan yung mga nakaraan, yung mga kasiyahan. Alam nyo, nangyayari yan pag may reunion yung family ni Mrs., pag-uusapan nila ng mga bata sila, ano yung karanasan nila. Okay naman yung mga ganyan. It builds up the friendship. It builds up yung relationship. It gives joy kasi binabalikan yung mga masasayang karanasan noon and paano sila'y nag-mature at nag-grow. But most of the time, pag may mga reunions at mga ibang mga pagsasalo-salo na, alam niyo na magsasama-sama, ang nangyari, hindi lang ito ang pinag-uusapan. Pinag-uusapan pag minsan yung kayabangan ng bawat isa. O di ba ano nangyari? May mga tao na ipagyayabang nila yung meron sila, pagyayabang nila kung ano nang narating nila sa buhay. May mga ganitong mga pangyari. At minsan
may mga pagsasalo-salo, pagsasama-sama na ang pag-uusapan pagminsan ay yung mga kalaswaan, mga bagay na hindi maayos, mga bagay na hindi magaganda. At alam nyo, minsan mga kaibigan, mga kapatid, may mga pagsalo-salo na sa halip ng pag-uusapan sana ay mga bagay na ikatataas ng kalwalatian ng ating Panginoong Diyos. Ang pinag-uusapan ay mga green jokes. Ano po mga green jokes? Mga pagbibiro na may mga kalaswaan, may mga hindi maaayos na hindi makapagbibigay ng kabanalan sa mga taong nakakapakinig. And sad to say, mga kapatid, nangyayari talaga yan. Nangyayari po talaga. Na ito yung nagiging pag-uusap. Again, mga kapatid, walang masama na pag-usapan natin yung mga naging karanasan natin, how we learn from it, na ano tayo nag-grow. Pero yung intentionally, ang pinag-uusapan ay mga kalaswaan, mga kalokohan na wala namang maidudulot sa pagbabago at sa pagbuhay ng ibang tao. Ito daw po ay dapat mawala. Ito ay hindi paglakad sa liwanag. Ulitin ko mga kapatid, okay makipagbiruan. Ano po, ako nakikipagbiruan ako, merong mga kwentuhan na, alam mo yung masaya, di ba? Pero ano nangyari? Hindi tayo papasok doon sa biruan na ang mangyari makakasira ng pagkakaisa, biruan na makakasira ng ating pananampalataya, biruan na may, of course, yung context natin, pinag-uusapan is sexual immorality, mga kalaswaan, kundi ang sabi ni Pablo, sana ang meron na lang ay mga pagpapasalamat. Okay? Mga pagpapasalamat, sana, alam niyo, ang ganda kaya, yung pag-uusapan natin ay mga bagay na kung paanong tayo ay binago ng ating Panginoong Diyos. Mga bagay na paanong ang Diyos ay ginabayan tayo, sinubaybayan, pinagpala sa ating paglakad sa araw-araw, at kung paanong narating natin yung mga bagay na ating nararating ngayon. Napakasarap kaya. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, I am greatly blessed na ako ay nagkaroon ng kaibigan na we can just talk about these things. Na we can just talk about things that are about our spirituality. Ang sarap na it gives fulfillment na parang pagka-uwi mo, you're so recharged and you're ready to face whatever problems na darating sa buhay. Kasi bakit? You've been recharged with the conversation. Sa halip ng pag-usapan ay yung mga bagay lang na minsan pinag-uusapan pa yung buhay ng kapwa, buhay ng ibang tao. Ano po? So, sinasabi ni Pablo, sa ating pamumuhay sa ating Panginoong Jesucristo, we walk in light. And walking in light means, itong mga bagay na ito nawawala. Tingnan nyo, ituloy pa natin sa verse 6. Ang sabi dito, let no one deceive you with empty words. For because of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Ayan, no? Sabi niya pa yung empty words. Mga walang kabuluhan na mga pananalita, mga walang kabuluhan na pag-uusap. Mga pag-uusap na mga hindi nakapagbibigay ng kabanalan. Yan, may sasabihin siguro, naku, pastor, grabe naman, napaka-stricto naman yan, napaka-ano naman yan, pastor. Mga kapatid, sasabihin natin, napaka-stricto. Pero ang totoo, ito ang makakatulong sa atin para nang sa ganun mas lalong lumago sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Napaka-stricto kasi bakit? Baka nasanay tayo sa kabunduhan. Napaka-stricto kasi baka nasanay tayo sa mga bagay ng sanlibutan. At baka meron tayong maling pagkaunawa, maling pananaw ng sinasabi na ito o ang aking pong sinasabi sa inyo. Hindi po ibig sabihin nito, hindi na kayo makikipag-usap. Kasi minsan yung imagination ng iba, ay pastor, paano yan, hindi na ako makikipag-usap? Bakit? Ang kaya nyo lang ba pag-usapan, kalaswaan? Ang kaya nyo bang pag-usapan, puro mga kabastusan lang? Ang kaya nyo bang pag-usapan, puro paninira lang sa kapwa-tao? Ang kaya nyo bang pag-usapan, mga bagay lamang na hindi maayos? No! Maraming pwedeng pag-usapan.
Di ba? Kaya nga sinasabi ko kanina, kahit yung mga family gatherings, you can talk about your experiences. Inabas yung mga masasayang karanasan na kung saan ay natuto tayo at lumago at pagkatapos ang ending, we bring back all thanksgiving and praises to God. Ano po? Hindi yung pag-uusapan natin, yung ano yung in-enjoy. Well, again mga kapatid, we can talk about what we enjoyed in this life, what we are enjoying in this life. Of course, ito mga kapatid, itong sinasabi ko is very difficult for those who are so immersed in the world. So immersed in the world. Mahirap. Mahirap talaga. Kasi, di ba, dito sa mundo, ang usapan dito payabangan. Iyayabang mo yung meron ka, iyayabang mo yung mga na-achieve mo sa buhay. Pero pagdating sa ating Panginoon, pag mapag-uusapan man yan, ibabalik mo lahat ng kalwalatian sa Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo, thanksgiving eh. Let there be thanksgiving. But at the end of the day, we cannot judge each other. Kasi tayo po'y lahat nasa journey ng paglago sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, may mga mapag-uusapan pa rin tayo. Mapag-uusapan natin kung paano tayo pinagpapala ng Panginoon. Mapag-uusapan natin yung mga lugar na ating napupuntahan dahil sa biyaya ng Panginoon. Mapag-uusapan natin yung mga successes, mga failures, mga nangyayari sa ating buhay in the name of Christ. Ang point lang mga kaibigan mga batid, sa ating mga pag-uusap, isipin natin yung presence ng ating Panginoong Diyos. Nakasama natin ang ating Panginoong Diyos. And the question is, will Jesus be happy when we talk about these things? Ako po mga kapatid, I am still very happy. Very happy talking to people, talking to families, talking yung mga gatherings na pinag-uusapan, may mga bagay na makapagpapalago ng relasyon. May mga biruan, mga kapatid, mga kaibigan naman, na hindi magdadala sa atin sa masamang pananaw o sa masamang kalagayan ng ating espiritualidad. And I think that's what we need to have. Those kind of conversation para lalago tayo patuloy sa ating Panginoong Hesukristo. Pero again, ulitin ko mga kapatid hindi rin tayo pwedeng maging sobrang extreme. Ano mo? Yung sobrang extreme naman na wala na, bawal. Naalala ko tuloy nung ako'y bagong mananampalataya, bawal mag-joke. Bawal mag-joke. Bawal yung mga usapang masyadong masaya. Bawal yung mga tawang sobrang nakakatawa. Pero hindi ganoon mga kapatid. Kasi bakit? Malinaw rin sa sulat ni Ellen White, ang mga mananampalataya, they are the happiest people on earth. Why? Because they have come to know Jesus, the greatest treasure, na siya yung pinakamahalaga at pinakapangbibigay ng kasiyahan sa ating mga buhay. Amen? Okay? So again mga kapatid, we can still talk about that. We can still talk about things. But make sure that what we are talking about ay hindi po yung mga bagay na makapagpapababa ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. We can still talk about joyful things. We can still listen sa mga bagay na mga masasaya, mga bagay na mga maayos at magaganda, as long as itong mga bagay na ito, hindi tayo ilalayo sa ating Panginoong Diyos. Tandaan nyo mga kapatid, Paul is talking to the Christians in Ephesians para hindi sila ma-impluwensyahan ng sanlibutan. At itong sabi pa dito, yung wrath of God, ang sabi dito, it is the just response for a long-suffering and a righteous God against stubborn commitment to evil, not a crazed volcanic reaction to some minor infraction. Moreover, mentions of divine wrath must often occur in the context of inspired biblical warnings about the coming judgment of God. God warns of His own coming judgment, an act of grace, since human beings are by nature children of wrath, subject to those judgment. Ayan, no? Kaya binawarningan ni Pablo that the judgment will come, and that judgment is an act of grace kasi bakit sobra na eh. Grabe na eh. Ano po, hindi yung katulad natin sa maliliit na bagay naiinis tayo. Aray ko po. Diba tayo nagigilty tayo sa ganyan? Pero ang Diyos hindi. It's an act of grace. And so we are reminded that there's a judgment. And so again mga kapatid, we are to walk in light. And then lastly, yung linagay po dito, we are to walk in learning. Bakit ang sabi sa Ephesians 5:15? Look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise. Di ba? So ang sabi dito ni Pablo ngayon,
Yung huli po natin, we are to walk in learning. Dapat matuto tayo. Dapat lumakad tayo sa karunungan. Lumakad tayong natututo sa ating mga karanasan at maging sa karanasan ng ibang tao. At ang sabi dito pa ni Pablo sa verse 16, making the best use of the time because the days are evil. Ayan. At alam nyo, ito'y totoong-totoo. At alam nyo mga kapatid, as I try to look at this world, I'm very much afraid of what kind of world, of what kind of environment ang kalalakihan ng aking mga anak. Kasi nakikita ko, grabe, yung epekto at yung mga pananaw, yung mga pinaglalaban ng sanlibutan ngayon. I'm afraid. But again, mga kapatid, of course, as human being, I'm afraid. But of course, we trust in the Lord. We just do our best. We instill in them the love of Jesus. Kaya ang sabi ni Pablo, make the best use of the time. At alam nyo, pag pinag-usapang mabuti itong making the best use of the time, sa ibang translation, pwede nga i-translate as buying up for yourselves the opportune time. At ang sabi po sa pag-aaral, ito pong terminong ginamit ni Pablo ay hango dun sa salitang ginagamit sa marketplace na kung saan ay bumibili ka or to buy or to snap up the bargains and offer as we await for Christ's return. Kumbaga parang bumibili ka na talagang naghahanap ka parang naghahanap ka ng treasure. Naghahanap ka ng treasure, naghahanap ka ng mataas na value na item sa isang market and you want to bargain na makuha mo yun. And of course, mga kapatid, this is not talking about, mga kapatid, salvation, because salvation cannot be bought. Hindi nabibili. We accept it in Christ. Pero in reality, mga kapatid, kung symbolism lang ang pag-uusapan, ang sinasabi lamang dito yung buy ourselves an opportune time. Kumbaga, gamitin natin ng tama yung ating oras na makuha natin yung tamang treasure, na ang iniinvestan natin ng ating oras, ng ating mga pananalapi, ng ating mga ginagawa, ng ating mga ninanais, is in reality pointing us and allowing us to know Christ more and more each day. Kaya nga sabi ni verse B, meron daw pong Chinese saying na sabi, opportunity has a forelock so you can seize it when you meet it. Once it is past, you cannot seize it again. Ang sabi pa ni Freedom A, nothing more plainly distinguish a wise man from a fool than a right appreciation of his opportunities. At kung titignan natin yung Greek word, mga kapatid, ang point dito, let's seize the opportunity to know Jesus. Na makilala ang ating Panginoon Kristo, matagpuan natin yung greatest treasure in this world because the days are evil. Sinusubukang takpan ng kaaway na hindi natin makita ang value ni Jesus Christ sa buhay na ito. Kaya nga po mga kapatid, let's make the best use of our time to know Christ, to talk about Christ. Ano po? I hope and pray na darating tayo sa punto na kung mag-uusap tayo, ang sarap pag-usapan ng salita ng Diyos. Kung mag-uusap tayo, yung pag-uusapan natin mga bagay na makatutulong upang tayo mas lalo pang mapalapit sa ating Panginoon Jesucristo. Kung mag-uusap tayo, yung mga pag-uusapan natin mga bagay na makakatulong upang nang sa ganun para makilala pa ang ating Panginoon Jesucristo. Yes, you can still talk about many things, family and all of that, but at the end of the day, it should always point us to the love of Jesus Christ. Amen? Okay, tuloy natin mga kapatid. Ang sabi pa dito sa verse 17 to 18, therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Do not get drunk with wine, for that is debauchery. Ayan tingnan nyo mga kapatid. We are reminded to understand the will of God. And how do we understand the will of God? We go back to His words. Pag-aaralan natin ang kanyang mga salita, at mga kaibigan, mga kapatid, huwag daw po tayong maging drunk ng wine. Kasi bakit yung pagdadrunk ng wine, again, it leads us to confusion. Nawawala yung ating tamang mga pananaw at pagkaunawa. And this can also happen spiritually. When we are not guided by the Word of God, when we are not guided by His Word, when we are not reading His Word, and we are reading and exposing ourselves to things of this world, we get drunk.
Nawawala tayo, mga kaibigan, mga kapatid, sa pagkaunawa at pagkakilala sa ating Panginoon Kristo. Kaya nga sabi ni Liefeld W.L., He has provided this primarily through the scriptures, not only through individual verses, but in the accumulation of teaching about Himself, the world, and the church. This includes what Scripture says about us, both as limited sinful human beings, as sinful human beings, and as a Christian. But wisdom is more than knowledge, even Bible knowledge. It is knowing God, maturing in our relationship with Him, and walking with Him so closely and perceptibly that we are enabled to develop a godly character, live thoughtfully, and make proper choices in life. Ayan, talagang mahalaga. Maunawaan at mabasa natin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, ang mangyayari po sa atin, just like Christ, when we walk in love, when we walk in light, when we walk in learning, magagawa natin sa biyaya ng ating Panginoon Kristo to also say, not my will, but your will be done. May your will be done, Lord, sa lahat ng aking ginagawa. So, again mga kapatid, alam niyo kung itutuloy pa natin ang sabi doon sa verse 18 sa bandang dulo, but be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart, giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Anong pong sinasabi dito? Let's be filled with the Holy Spirit. Let's talk about songs, or let's listen to songs. Let's talk about Jesus more and more. Magbigay tayo ng papuri sa Kanya. Magbigay tayo ng lahat ng yung attention natin, ibigay natin sa ating Panginoong Diyos instead of doing these worldly things. And again, mga kapatid, itong mga sinasabi ni Pablo, again, he is somehow emphasizing once again the value of our relationship with Christ, the value of Christ, and not only that, yung unity ng mga mananampalataya, na mag-awitan sa isa't isa, magtulungan sa isa't isa, ilapit ang isa't isa sa ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, mga kapatid, napakaganda. Let's live wisely. How? Let's walk in love. Look at Jesus Christ. Let's walk in light. Tingnan natin Panginoon Kristo. Let's study the Word of God. Let's walk in learning. Mga kapatid, let's make the best of our time na makita that Jesus is the greatest treasure. Jesus is the pearl of great price sa buhay na ito. Nawa po'y na-bless kayo sa ating pinag-aralan nito at sama-sama tayong nawa mamuhay ng may karunungan, lumakad ng ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Let's bow our heads. Let's pray. Maraming salamat, mahal na Diyos, sa inyo pong mga paalalang ipinagkaloob sa amin. Natunay nga po na sa aming pagkakilala sa inyo, ito'y nakakatulong at ito'y nag-iepekto sa aming mga buhay na kami makalakad ng may karunungan, makalakad ng tama at ng ayon sa inyong kalooban. Lord, help us to walk in love. Tulungan niyo po kaming tumingin lagi lamang sa inyo. At kung paano ang pag-ibig ninyo ay ang inyong pag-ibig ay dinala po kayo sa lupang ito at namatay sa krus ng Kalbaryo upang nang sa ganun kami magkaroon ng kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa paalala that we are to walk in light. Lord, help us to study your word. Help us, O Lord, to live in accordance to the light that you have given us. That we were once in darkness and now we are in your light. Lord, help us to walk in learning. Matuto kami, Panginoong Diyos, na bilang mga mananampalataya, tulungan niyo po kaming gamitin ang aming oras ng tama na mas makilala pa kayo. I-invest namin ang aming oras, pananalapit, lahat-lahat sa pagkaunawa at pagkakilala sa inyo at malaman ang inyong kalooban. Lord, forgive us from all the sins that we have committed. Help us to grow in a relationship with you. Help us, O Lord, na lagi lamang makilala kayo. Patawarin kami sa aming mga nagawang pagkakasala at pagkakamali at anumang pagsubok, problema na pinagdadaanan ng aking mga kaibigan, mga kapatid, mga sumusubaybay sa programang ito. O mahal na Diyos, tulungan niyo po kami na laging tumingin sa inyo, matagpuan ng pag-asa, matagpuan ng pag-ibig, matagpuan ng kapayapaan, tangi lamang sa inyo. Pagpalain niyo po kami. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
Maraming salamat mga kaibigan, mga kapatid, sa inyo po ginawang pagsama sa ating programang ito. Nawa po'y na-bless kayo, nakinabang kayo, at patuloy ko po kayong inanyayahan sa iba't iba pang mga programa na aming pinagkakalobin. Again, please continue to share this program po sa mga kaibigan, mga kapatid, mga taong naisip nyo pong matutulungan at mabibless sa pag-aaral natin ito. And as usual, again, once again, thank you very much sa inyo pong panalangin, sa inyong pag-support. Please continue to support this ministry, all for the glory of God, and by God's grace, we will continue to serve you. Again, mga kapatid, all glory and praises belongs to God. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na pag-aaral. God bless you all.